Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin siya ng malakas na mula po sa ating mga puso. Hallelujah. Sambahin ng Diyos ngayon po umagang ito. Sabay-sabay po tayo at tayo po ay kausapin natin hindi lamang po ang ating mga sarili, kundi pangako po natin ito sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go! Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, tulad na aming binanggit, nandirito po kami para sa iyo. Wala pong ibang dahilan. At anuman pong ibang dahilan kung meron man, winawak si namin to, Panginoon. We want to see you, we want to hear you, we want to worship you. At nga po, Panginoon, sa umagang ito, ikaw po ang gumamit sa bawat isa sa amin. Marinig namin ang tinig mo. Sa pagbubukas po namin, Panginoon, ng iyong mga salita ngayong umaga, ikaw po ang mangusap ng diretsyo sa amin po mga espiritu. Thank you, Lord God, for this morning. Bless us, anoint us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Praise God. Ilang taon ka na nagse-celebrate ng Pasko? How many years have you been celebrating Christmas? Pag binilang mo, ilang taon ka na nagse-celebrate ng Pasko? Di ko ilang taon ka na. Kasi alam niyo po, according sa history, ang Pasko raw po nagsimula mga 200 AD. Ang tagal na, 200 AD. So, nung pinanganak po tayo, meron ng Pasko. Kaya kung ilang taon ka na, ganong karaming Pasko na ang iyong naranasan. Pero ang pinakamalaking tanong, ano naman ang epekto nito sa'yo? Okay, fine. Ako po ay 54. So, 54 years na po ako na nagpapasko. Ano epekto sa akin ito? Sa'yo, sa edad mo, ano epekto nang ikaw ay Pasko ng Pasko, taon-taon, Pasko ng Pasko? May epekto ba? Iba-iba po ang epekto ng iba-ibang Pasko sa iba-ibang mga tao. Kung mapapansin po ninyo, kapag Pasko, biglang dumadami ang mga pulubi. Biglang dumadami yung kumakatok sa kotse. Yun ang epekto ng Pasko sa kanila. Naisip nila, Pasko na, panahon na para mangatok. Yun ang epekto ng Pasko sa kanila. Yung iba naman po, kapag Pasko, alam nyo nararamdaman nila, nade-depress. Lonely, sobrang sad. Bakit po sila nalulungkot kapag Pasko? Kasi po sa nakikita po nila na sobrang kaligayahan sa kapaligiran, ang tingin po nila, sobrang saya nila. Ang dami nila, may jowa sila. Ako wala. Bigla siya nalulungkot, bigla siya nade-depress, bigla siya tuloy ayaw magpasko. No, iba-iba ang epekto. Yung iba naman, kapag Pasko, naiisip nila, panahon na para mang-scam. Dahil Pasko ngayon so kailangan makaisip ng paraan. Gagawa ng krimen, gagawa ng kung anong kababalaghan, kasi po, para sa kanila, yon ang epekto ng Pasko. At yan po yung gusto natin pag-aralan ngayong umagang ito. Ano epekto ng Pasko sa iyo? Yan pamagat po natin, the Christmas effect. Ano effect nito sa atin? So, una, para po mapag-aralan natin ito, tignan po natin yung mga characters sa Bible, ano ang effect ng Pasko sa kanila. Simulan po natin, ano ang epekto ng Pasko kay Herodes? No, siguro po, kilala natin si Herodes, hindi po ito yung biyanan mo. So, kilala natin si Herodes, kapag ka nababanggit ang Pasko, nababanggit din itong haring ito. Na walang iba kundi si Herodes. Matthew chapter 2, verses 1, 2, and 3. Babasahin ko po. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Huda, nang ipinanganak si Jesus, may mga pantas sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Okay? Time ng kanyang paghahari, may mga dumating na pantas. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sabi ng mga mago, ng mga pantas, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nang mabalitaan ni Herodes, siya'y, naligalig. In English, siya ay troubled. Sa panahon natin ngayon, siya ay stress. Siya ay anxious. At gayon din ang buong Jerusalem. Hindi lamang po si Herodes ang na-stress, hindi lamang po siya ang naligalig, hindi lang siya na-trouble, kundi ang buong Jerusalem ang na-trouble. So anong epekto ng Pasko kay Herodes? Si Herodes ay naligalig. Ginagamit niyo ba yung word na yan? Yung mga lola-lola natin, ginagamit yan Ayokong kasama yan, maligalig yan dumating na naman siya, mapapansin na naman niya yung luto ko, maligalig kasama yan. Ibig sabihin nun, magulong kasama, maingay kasama, reklamador, stress.
Yan po ang naramdaman ni Herodes. Bakit po kaya na-stress itong si Herodes? Alam niyo po kaya siya na-stress? Kasi yung pagtatanong ng mga mago, ng mga wise men, ano ba sabihin ko dyan na word? Tactless. Parang hindi pinag-isipan. Alam niyo, pumunta sila sa isang lugar na merong hari, tapos nagtanong yung mga wise men, saan dito pinanganak yung hari na bago? In other words, parang sinasabi nila, yung nakaupong hari, pawala na yan, o papalitan na yan, kasi meron ng bago na hari. So, nung marinig ito ni Herodes, talaga naman mag-iinit ang ulo niya. Ang tinutino ng pagkakaupo ko dito, tapos biglang merong dadating, sasabihin, may bago na ipinanganak na hari. Kaya tuloy naligalig itong si Herodes. Hindi lamang po siya naligalig, kundi yung buong Jerusalem. Kasi po nung dumating po itong mga mago na ito, itong mga wise men na ito, hindi lamang na naman po sila ilang piraso. Di ba sa mga picture nakikita natin, pati sa mga kanta, we three kings, di ba? Three kings daw. Pero actually po, walang nagbibiyahe, lalo na kung totoong hari nga sila, no? Hindi naman sinabi sa Bible, sabi sila ay wise men. Walang nagbibiyahe na 3 lang. At kung ito po ay totoong mga hari, isipin niyo kung gaano karami ang kasama nito. Diba? Dito nga lang sa atin konsihal lang Ang dami-daming kasamang kung sino-sino Diba? Lalo na kung presidente, haba-haba ng convoy. Itong mga ito, ang dami-daming kasama po nitong mga ito. May hukbo, mayroong alalay, no? Mayroong mga kung ano-ano. Kaya itong lahat ng ito, nagulo yung buong Jerusalem. Kasi para silang ini-invade. Tapos meron daw bagong hari. Kaya itong si Herodes ay naligalig. So ikaw, kapatid, simple lang naman ang gusto ko itanong sa iyo ngayong umagang ito. Kamusta ang Pasko mo? Stressful ba? Anong petsa na ba ngayon? 14? Na-stress ka na ba ng Pasko na ito ngayon? Now, if you're going to be true to yourselves, napapagod ka ba ngayon Disyembre? O hindi? No, kung magiging totoo po tayo sa sarili natin, medyo napapagod tayo. Kakaisip, sa traffic, taon-taon na lang, yan traffic na yan. Yan atang ating paboritong footbridge na yan, yung tulay dyan, ang pinakamatraffic na intersection sa buong mundo. Hindi siguro sa buong Pilipinas, sa buong mundo. O saan kayo nakakita ng ganyan? Hindi na magkanda o gaga yung mga enforcer. Ang dami-dami na enforcer. Yung isa pinapahinto ka, yung isa pinapago ka. Hindi mo na malaman kung ano gagawin mo. So yan, simpleng araw yan ha. Lalo na kapag ka December. Lalo na kapag ka magpapasko. Super stressful kapag ka Disyembre. Hindi lang sa traffic, hindi lang sa sobrang dami ng iniisip mo, hindi lang sobrang dami ng mga programa na kailangan gawin. Iniisip mo, sino yung mga ririgaluhan mo, baka hindi mo mabigyan, nakakahiya naman, baka magalit. At kasi dahil ang December, sabi nga natin, ang Christmas, kaya nakaka-stress, may deadline. Diba? May deadline. December 25. Kailangan before December 25, nakaisip ka na iluluto, nailista mo na kung sino ririgaluhan, nakapamili ka na para sa kanila. Dahil kapag kayong regalo mo, ibinigay mo ng December 26, pag-iisipan ka na, siguro regalo sa kanya to. Hindi niya nagustuhan, hindi nagkasya, ibinigay sa akin. December 26, kaya kailangan December 25 na bibigay mo na. Kapag ka meron deadline, namumroblema na tayo kaagad. No, kasi ayan na, ilang araw na lang, may countdown pa yan. Diba? 10 araw na lang, 9 na araw na lang, lalo po tayong nai-stress kapag ka nagbibilang tayo. Kaya po ang Pasko, nagiging stressful po dahil nga sa mga bagay na ito. At yung iba nga po, sabi ko po kanina, kapag ka Pasko, stress na stress. Kasi po, nag-iisip sila, sino naman kaya ang kadate ko ngayong Paskong ito? Ang sagot, wala. Samantalang yung kanyang mga kaibigan, meron. Siya, third wheel na lang palagi. So, nai-stress siya, nalulungkot siya. Tapos dumadami pa ngayon yung mga holding hands. Kasi malamig. Tapos siya, wala siyang holding hands. Pipicturean niya yung sarili niya. Sa bibig niya yung cellphone, pipicturean niya yung sarili niya. Kunyari may humihila sa kanya. Stressful ito pong Pasko. At yan po ang naramdaman nito pong si Haring Herodes na ito. At kung ikaw naman ay employer, kung meron mga employer dito, naiintindihan ko po kayo, hindi kayo excited kapag Pasko. Excited din, no? Dahil kahit paano tumataas ang business kapag Pasko,
Yung sales, tumataas, pero yung 13th month, andyan yan. At meron pang batas ngayon, pinapasa sa Kongreso, 14th month. Kaya yung mga employer, sinasabunutan na nila mga ulo nila sa nakukuha niyang 13th month at yung 14th month na yan. At may bonus pa. At may required pa, hindi lang bonus, may required pa na raffle. At kapag ka nagpa-raffle ka, hindi pwedeng cellphone lang. O, kailangan ang raffle mo medyo big time ng kaunti. Kundi sasabihin ng mga tauhan mo, kumita ng buong taon. Pagkatapos, ito lang ang raffle, di ba? Hamon, ayaw ng hamon. Kailangan big time ang raffle. Kaya po, very, very stressful ang Pasko. Kung para po natin sa ibang mga season. Really? Na-stress ka ba kapag ka New Year? Hindi. Kapag ka, ano pa ba? Araw ng kagitingan. Na-stress ka ba? Hindi. Labor Day, na-stress ka ba? Hindi. Di ba? Saan ka na-stress? Valentine's. Yan, iba na-stress pag Valentine's. Sa mga ganyan. Pero, di ba, even Holy Week, isang buong week, na-stress ka ba Holy Week? Hindi. Di ba? Puro pahinga Holy Week. Pero yung Pasko talaga, November pa lang, nagki-Christmas party na. Kasi talaga naman, no, pagdating ng Pasko, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Ganyan ang naramdaman nito pong si Herodes. Na-stress siya. Matatanggal siya sa pwesto, maraming tao yung nagkukwentuhan, na-stress si Herodes. Yan ang epekto ng Pasko kay Herodes. At hindi ho dapat na yan ang epekto ng Pasko sa atin. Hindi ho dapat stressful ang Pasko sa atin. Huwag po natin stressin ang sarili natin. So later on, tingnan po natin ano ba dapat ang epekto ng Pasko sa atin. Ano po ang naging epekto nito kay Herodes? Dahil siya ay stressed, ano pang epekto ng Pasko sa stress na sa Herodes? Dahil po siya ay stressed, he had a false celebration of Christmas. Pag tinagalog po natin yan, false celebration. Anong Tagalog niyan? Peke. Huwad na pagdiriwang ng Pasko. Matthew 2:7-8. Palihim na ipinatawag ni Herodes sa mga pantas at inusisa. Hanapin niyo mabuti ang sanggol. Okay? Kapag natagpuan niyo siya, pagbigay alam niyo sa akin. Upang ako man ay pumunta roon at sumamba sa kanya. Plastic. Itong si Herodes, hinahanap niya raw yung sanggol, sabihin sa kanya, pupunta siya, a-attend siya, at makiki-worship daw siya, makikisamba raw siya. Pero ang totoo, masaya ba siya? Hindi siya masaya. No? Galit ang puso, may hate sa puso, hindi siya masaya nito pong unang Pasko na ito. At marami po, ang fake ang celebration kapag Pasko. False ang celebration. Totoo ba na Merry Christmas? Totoo ba na Merry ka ngayong Christmas? Happy ka ngayong Christmas? Paano ka maging happy kung ikaw ay stress? Kaya nga po iba nagsasabi yung Pasko, pambata lang yan eh. Maaari nga, kasi yung bata hindi na stress pag Pasko. Yung mga bata ang talaga naman na sobrang excited kapag Pasko. Pero pagkatapos ng Pasko, excited na yung mga nanay. Kasi kukunin nyo na pamaskuhan ng mga bata. Tapos sasabihin, hawakan ko tatago ko. Kasi baka mawala mo. Tapos pagka January, February, kukunin na ng bata. Ma, di ba nagpatago ako sa'yo 5,000? Ano sasabihin ng nanay? Eh yung kinain mo. Eh yung pinambaon mo. Eh yung, di ba? Booking na po kayo, mga nanay. False celebration of Christmas. Hindi totoo na masaya ang atin pong Pasko, kundi stressful at tayo po ay minsan deceived kapag Pasko. Meron pa hong isang uri ng false celebration. Hindi lang yung totoong hindi ka talaga masaya. Hindi lang yon. May isa pa po. Ito, lagi pong binabanggit ito kapag Christmas. Binabanggit ko po lagi ito. May isa pang uri ng false celebration. Yung kunyari, nasa-celebrate ka ng Pasko, pero hindi si Jesus ang sineselebrate. Sino? Si Santa Claus. Okay, kaya siguro tuwing Christmas, tuwing December, sinasabi ko po sa pulpit na to, ban si Santa Claus sa day-by-day bikutan. Ang sinasabi ko po lagi yan. Maski kapag kami mga presentation, sinasabi natin, huwag kayong magsuot ng mga sombrero, na umiilaw-ilaw dito, na Santa Claus na pula, yung gano'n. No? Kasi po, we do not glorify Santa Claus. Ayaw natin na kasali siya. Ka-enkwentro siya ni Jesus kapag December. Na siya ang ano ba tawag doon? Karibal ni Jesus kapag Disyembre.
Kaya kung may mga Santa Claus po kayo dyan, kung may medyas din nyo, Santa Claus, no? Sa inyo na ho yun. Hindi ko sinasabi na pupunta kayo sa hell. Wala akong ganun. Ano, kumbaga, nasa inyo po yun. Pero para po sa akin, Christmas is only for Jesus exclusively. Hindi kasali si Frosty, hindi kasali si Rudolph, no? Hindi kasali kung sino pa man ng mga ano diyan, duwende o elves ni Santa Claus, hindi ko sila kasali. Si Jesus lang ang kasali kapag Pasko. So kasi po yung iba gusto lang burahin si Jesus sa Pasko. Kaya tingnan nyo minsan yung pumbatian sa halip ng Merry Christmas. Kasi yung Christmas ginagawa nilang, ano ba? Di ba? Xmas. Halimbawa, ano ba? Season's greetings. Sa halip na batiin ka ng Merry Christmas, sabi sa'yo, season's greetings. Anong klaseng greeting yun? Season? Ano yun? So ano ba? Yuletide. Yuletide. Di ba? Alam niyo ba si Yule, yung pong Yuletide, si Yule ay Diyos ng mga Vikings. No, sa Norway, sa Scandinavia, siya yung Diyos nila doon. Kasama ni na Freya, kasama ni na Odin. Ito ang Diyos ng mga Vikings. Kaya yung pong Yule, hindi mo siya basta, di ba bata pa tayo, Yuletide. Iniisip mo na yun, ano yung Yuletide? Ano yung Yuletide? Kasi pangalan po yun, yung Yule. So, hindi mo natin dapat ginagamit yun. Happy Holidays. Happy Holidays. Kinakalimutan natin si Jesus. Kapag nagbatian po tayo, di ba? Merry Christmas. Wag Happy Holidays, wag Season's Greetings, wag Yuletide Holiday, kung hindi Merry Christmas. At sa Tagalog, maligayang Pasko. Okay, yan po ang batian natin. So, he had a false celebration of Christmas. At ano pang epekto ng Pasko kay Herodes? May isa pa, he became selfish. Yan. Siya ay naging swapang, madamot, makasarili. Dumating yung Pasko, sa halip po na maging maaluan, naging madamot. Matthew 2, verse 16. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nalin lang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya, tindi no? Pinapatay niya ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito. Dami niyan. Wala namang kinalaman yung bata, basta nakitang bata, pinapatay. Sa Bethlehem at sa buong palibot nito. Selfish. Nagiging parang Herodes po ba tayo ngayong Pasko na ito? Ano yung tatlong nabanggit natin na yan? Naliligalig ba tayo? Stress ka ba ngayong Pasko? Pangalawa, false celebration, peke na pagdiriwang, kunyari masaya o iba ang sineselebrate, hindi si Jesus. At pangatlo, selfishness. Nagiging makasarili ba tayo ngayong Pasko? Kung hindi, kung oo, sagot natin, hindi siya Merry Christmas. Hindi siya Happy Holiday, siya ay Happy Herodes. Nagiging Herodes po tayo kapag ganyan ang laman ng puso at isip natin during Christmas. So, hindi ho dapat ganon. Hindi ko na kailangan sabihin. We should know better. Let's move on sa susunod po na karakter natin. Una po si Herodes. Marami tayong natutunan sa kanya. Pero may isa pa akong karakter sa Bible, hindi binanggit ang pangalan, pero nandoon siya. Walang iba kung hindi si innkeeper. Innkeeper, ano ba yung innkeeper? Yung may-ari nung apartment, yung may-ari nung room for rent, yung Airbnb, siya yung may-ari nito. Next, Luke 2 verse 7. Isinilang niya ang kanyang panganay na anak na lalaki, ibinalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay. There's no more room for them in the house. Walang lugar para kay Jesus dito sa innkeeper na ito. So anong epekto ng Pasko kay innkeeper? Meron pong dalawa na epekto ang Pasko dito kay innkeeper. Una, busyness. Sobrang naging busy ito pong innkeeper na to nung Pasko na yon. Imagine natin, dumating si Jesus, kasama si Joseph, kasama si Mary. At nung sila ay, siyempre, buntis, itong babae, naghahanap ng tutuluyan dahil gabi na at malamig. Siyempre, pagka gantong panahon, di pa naman ako nakapunta ng Israel, pero winter. No, normally, kapag ganyan, malamig. So, kailangan nila ng tutuluyan, nangatok sila sa mga bahay, no vacancy. Pumunta sila dito kay innkeeper, no vacancy.
Wala silang mapwestuhan. Masama ba si innkeeper? Is he a bad person? Yes or no? No. He is not a bad person. Hindi siya cruel. Hindi siya evil. He was just busy. No, he was busy, not bad. Hindi siya masamang tao. Kaya lang, busy ito pong lalaki na to. He was overwhelmed. Kasi yung maraming tao, maraming nagpapa-register, maraming gustong gumamit ng kwarto. Siguro, isa lang siya, dalawa lang sila, staff niya, isang administrator. Kulang ang tao, kulang ang kwarto, maraming nag-o-order, maraming nagtatanong. Overwhelmed sa dami ng gagawin. Kaya siya ay busy. So ano epekto ng Pasko sa kanya? Busyness. He did not reject Christ. No, hindi yung ayoko sa'yo, umalis ka rito, hindi kita tatanggapin. Hindi ganun ang ginawa niya kay Jesus Christ. He was just preoccupied. Sobrang dami lang ng kanyang ginagawa. You know, sa atin pong lahat, no, busyness is the most common way to miss God this Christmas. Sa totoo lang po, ngayong Pasko na ito at sa lahat ng Pasko na dumaan na atin pong pinagdiwang, yung pagiging busy po natin ang siyang nagiging dahilan kaya nakakalimutan natin si Jesus na siyang tunay na dahilan ng Pasko na ito. Many people have full hearts. Many people have full sked but have empty hearts. Punong-puno ang schedule, punong-puno ang kalendaryo, full sked but empty ang mga puso. Nakakalungkot. Dumaan ang Pasko, pero hindi naranasan si Jesus sa kanilang mga puso kasi sobrang busy. Ano pa ang epekto ng Pasko kay innkeeper? Pangalawang epekto ng Pasko kay innkeeper. Una, busyness. Pangalawa, business. Siyempre, negosyo. Pinagkakitaan ng Pasko. Pag Pasko, panahon ng negosyo. Masama ba magnegosyo pag Pasko? Oh, hindi naman. Oh, palagay ko, iba sa atin dito, nagdinegosyo ngayong Pasko. Hindi naman masama yan. Pero ang masama, kapag puro yun na lamang ang naisip natin, kapag pinagkakitaan na natin siya. Alam niyo po, Christmas is peak season. Diba? December, peak season yan. Mag-isip ka ng negosyo. Normally, peak season yan. Airlines, peak season yan. December, ang mahal ng ticket kapag December. Kasi peak season. Pumunta ka kaya sa Pansol, doon kaya kayo mag-overnight ng pamilya mo sa Pasko. Peak season, iba ang presyo kapag Pasko. Kasi nga, ang daming nagkukumahog na ito po ay, ito ay ma-rent yung kanilang mga rooms. Maski sa mga mall, peak season kapag mall. Narinig nyo na ba yung term na seasonal employee? Seasonal employee. Hindi regular na employee, hindi magiging regular na employee, kinukuha lamang sila during a season. Hindi ko alam kung ilang buwan yan, isang buwan, 2 buwan. Seasonal ka lang, hindi ka magiging regular. Seasonal ka lang. After nito, tapos na kontrata mo, tanggal ka na. Bakit mayroong seasonal employee? Kasi sobrang busy nung time na yon. Sobrang dami ng namimili nung time na yon. Kaya seasonal lang. Kaya ang mga mall, antay-antay nyo lang, hindi ko pa na-check itong SM hahaba ang oras dyan. Hahaba ang bukas sa umaga at ang sarado sa gabi. Kung di ako nagkakamali, hanggang alas 12 ng gabi, bukas ang mga mall. Tama ba ako? Tama yata ako. Hanggang alas 12 ng gabi, bukas yan. Kasi nga, business. At hindi lang yan. Sabado, Linggo, may pasok. Bawal magbakasyon. Yung po iba sa atin, ang mga empleyado, naranasan na po natin yan, bawal mag-leave kapag December. Bawal magbakasyon kapag Sabado at Linggo kasi punong-puno ng trabaho. Grabe rin naman talaga. At minsan, pati yung may-ari ng negosyo nagtatrabaho na. Sa halip na nagmamanage, pati siya pumapasok na. Kasi sobrang negosyo ang inaalala. Ganyan po nangyari dito po sa innkeeper na ito. Dahil po Pasko, we are pressured to make money. Na minsan yun po nakakalungkot Pag Pasko, we are pressured to make money. Kailangan nating magkapera. Kailangan nating gumawa ng pera. Kailangan natin ng maraming pera. Kaya kailangan magnegosyo tayo ng magnegosyo. Kaya iba, basag kotse, kukunin ko ano yung nakikita doon sa windshield mo.
Kasi misis ko sinasabi sa akin, lagay mo sa ilalim ng upuan yung mga limpak-limpak nating salapi dahil baka akala nila, di ba? Sana all. No, ganun po yung nangyayari. Tumataas ang crime rate kapag Pasko. Dahil nga, kailangan ng maraming pera kapag Pasko. Nasa Bible ba yun? Hindi naman. No, pero ulitin ko lang mga kapatid, hindi masamang magnegosyo, ang masama magmukhang pera. Okay? Dahil meron ako niyan. Pakilabas naman, sabay-sabay natin sabihin yan. Okay? Hindi masamang magnegosyo, ang masama ay magmukhang pera. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go! Hindi masamang... Amen. So, wag magmukhang pera. Okay? Alam niyo po ito, si innkeeper na ito lamang ang una at huling beses na siya ay binanggit sa Bible. Hindi pa nga binanggit yung pangalan niya eh. Ito ang una at huling beses na na-introduce itong taong ito sa Bible. Pagkatapos noon, never na siya nabanggit. This person was the first person who missed the first Christmas. Na-miss niya yung Christmas dahil sobra siyang busy. Dahil sobra siyang business, na-miss niya yung Christmas. Buti na lang, actually, nilagay niya si Mary at si Joseph, inilagay sa sabsaban. Iniisip-isip ko yun eh. Siningil kaya? O baka kalahati lang rent kapag sa sabsaban. Hindi naman sinabi. Pero who knows? Sana naman pinalibre na niya. Pero come to think of it, magmamagandang loob ka, nilagay mo sa sabsaban, hindi mo pwede mag-share sa kwarto mo. Baka naman pwede sa sala mo. O baka naman pwede dun sa guest room. Kung mayaman naman siya. Hindi natin alam. Imagine kung itong innkeeper na to, sinabi niya kay Mary at kay Joseph, huwag kayo dyan sa sabsaban kasi mga hayop dyan eh. Dito kayo sa loob ng bahay ko. Aba, edi yung mga Belen na ginagawa natin, bahay niya. Sa halip na yung sabsaban. Di ba? Andun siya. Pero hindi niya ginawa. This guy missed Christmas. Nilampasan siya ng Pasko. So mga ate, mga kuya, mga kapatid, huwag kang pumayag na lampasan ka ng Pasko. Dahil kakakwenta, dahil magkano na, kakakwenta. Do not let Christmas just pass you by. So, ano ho ba dapat ang epekto ng Pasko sa atin? Ano dapat ang epekto ng Pasko sa iyo? Luke 2:8-14. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing yon. So, lipat na po tayo ng kwento. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ang kapaligiran. Ang kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Dapat pala kagalakan ang idudulot itong balitang ito. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Bigla nilang nakitang kasama ng anghel. Okay, may anghel na nagsasalita. Pagkatapos sabihin ng anghel, bigla nilang nakita ang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel. Biglang nagsulputan, isang batalyon ng mga anghel. Nasa likod ng anghel na yon. Tapos ano nangyari? Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kahit taasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Okay, unahin ho natin, anong unang epekto ng Pasko? Una, sa mga anghel. Anong epekto dito sa mga anghel? Unang-unang epekto sa mga anghel, alam niyo po kung anong epekto ng Pasko sa kanila, Christmas made them worshipful. Biglang napakanta ang mga anghel. Biglang sumamba sa Panginoon ang mga anghel. Pero pastor, di ba dati nang sumasamba sa Diyos ang mga anghel? Oo nga naman, sa langit. Tingnan niyo po ito. Tuwing lumalabas ang isang anghel sa Bible, time ni Abraham, time ni Gideon, maski noong time ni Mary, nung sinabi ng anghel kay Mary, ikaw ay magdadalang dao. Nung sinabi ng anghel kay Mary, kumanta ba yung anghel? Hindi. Kay Gideon, kumanta ba? Hindi. Kay Moses, kay Abraham, lahat ng appearance ng anghel,
Mula Old Testament hanggang New Testament, kumanta ba yung anghel? Walang recorded. Now, meron mga recorded pero hindi vivid katulad po nito. At hindi lamang po yan, hindi lang sa kumanta. Ilang anghel ang nagbabalita. Dumating ang anghel kay Mary, ikaw ay yung dadalang tao. Ilan? Isa. Si Gabriel. Dumating ang anghel kay Gideon. Isa. Dumating ang anghel kay Abraham. 3 yata o 2 yung kay Abraham. Pero yun lang yun. Pero nung ipapanganak si Jesus, naglitawan yung mga anghel. Hindi ko alam kung inutusan sila na maglitawan at umawit, pero hindi po ganun ang nature nila. Dahil po sa balitang ito, naglitawan ng mga anghel, nag-worship sila sa Panginoon, umawit sila ng buong galak sa ating Panginoon. Yan ang epekto ng Christmas para sa mga anghel. Anghel ka ba? No, hindi ka naman anghel. Pero alam niyo po, ang level natin mga Christians, hindi anghel. Kasi ang mga anghel, servants. Ano level natin? Children of God. So kung yung mga servants nalulugod, tayo po mga anak ng Panginoon, lalo dapat tayong sumasamba sa Kanya. No, during Christmas, this should be our regular, normal, common response during Christmas, worshiping the Lord. Ano? Kasi po, worship should be our regular response. Tignan niyo po itong mga wise men. Nung nakita po nila si Jesus, ibinaba nila ang kanilang mga daladala, sila ay nagpatira pa at sumamba. Yung mga wise men, yun ang response kay Jesus na tama. Kita niyo si Herodes, alam niya dapat sumamba, kaso peke yung pagsamba niya. Sabi niya, hanapin niyo si Jesus, sasamba din ako. Kunyari, pero alam niya, dapat pagsamba ang gawin dito sa batang ito. So yung mga wise men, nakita si Jesus, lumuhod, sinamba si Jesus. Hindi lamang po siya, si Mary, nung nagpakita sa kanya yung anghel, si Mary sumulat ng kanta, Magnificat. Ito yung tinatawag na Magnificat. At sabi po sa kanta na yon, sabi niya, my heart rejoices to you, O Lord, my Savior. So, sumamba sa pamamagitan ng awit si Mary. Yun ang tamang response kapag nalaman mo na ipapanganak ang Mesyas. Kapag ipapanganak ang Panginoon, yun ang tamang response. Si Elizabeth, si Zacarias, yung mag-asawa na pinsan ni Mary na tatay at nanay ni John the Baptist. Nung magpahayag sa kanila ang anghel, sumamba rin. Talagang sasamba ka sa Panginoon pag nalaman mo that Jesus Christ has come. No, when you have learned that Jesus is come, joy to the world because Jesus has come. Yun po ang tamang response natin. At meron po isang tao sa Jerusalem, nandun lang po siya sa templo. Inaantay niya lagi dumating ang Panginoon. Ang pangalan niya si Simeon. At tignan niyo ginawa ni Simeon. Luke 2:25 to 28. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Pinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo. Kinarga ni Simeon ng bata, okay, nakita na niya. Kinarga ni Simeon ng sanggol, pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ang mga kapatid, baliwala ang Pasko kung hindi mo sasambahin si Kristo. Baliwala ang Pasko kapag meron tayong pagkakataon na sumamba, ayaw natin sumamba kasi meron tayong lakad. Kasi meron tayong ibang pupuntahan, no? Meron tayong ibang schedule. Magkakaroon ng Christmas party, ang ating mga ka-amiga sa bingguhan. Pero ikaw, ayaw mo mag-church. Kasi merong bingguhan. Makikita-kita ang mag-aamiga. No? Minsan po, nalilimutan natin, kung hindi ka sasamba, hindi ka nagpasko. Kung hindi mo sinamba ang Panginoon, baliwala ang Pasko sa'yo. Kahit sabihin mo na 80 years old ka na, 80 years ka na nagpapasko, hindi mo sinamba si Jesus, hindi ka pa rin nakapagpasko talaga. Baliwala ang Pasko sa atin. Mga kapatid, worship the Lord. That's why we are here. That's what Christmas is for. When we worship the Lord, ibig sabihin, naunawaan natin ang ibig sabihin ng Pasko. But not until then, ang Pasko ay isang tradisyon lang na walang laman para sa atin lahat. Hanggat hindi natin natututunang sambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. So having said that, that's why when we sing songs during Christmas, patronize worship songs. Now, worship Christmas songs.
Meron mga songs na para kay Jesus talaga. Sabi nga po sa inyo, nagko-compete si Jesus tsaka si Santa Claus So mamimili ka. Joy to the world, the Lord has come. No? Purihin ng Diyos, joy to the world dahil dumating si Jesus. O Santa Claus is coming to town. Sino ang dumating sa inyo? Di ba? Joy to the world, Jesus came. Pero Santa Claus, coming to town, you better watch out. Di ba? You better not pout. Ito po di ba? Hindi na ho natin napapansin yan. Kasi nung lumalaki po tayo, kinakanta na natin yan. Di ba? Jingle bells, jingle bells. Di ba? Hindi natin napapansin yan. Pero tignan po natin yung lyrics ng mga kinakanta natin. Si Jesus ba ito? O si Frosty the Snowman? Have a very shiny nose. Teka, mali. Si Rudolph pala yun. Have a very shiny nose. Meron din namang ilong si Snowman, di ba? Carrots. Di ba? Tignan po natin yung mga kinakanta natin. Ang ganda ng mga kanta. Tignan mo muna. Oh, come, let us adore Him. Di ba? Him Christ the Lord. Di ba? Jesus. Alam natin. Suriin po natin yung mga kanta natin kapag Pasko. Pero okay lang naman. Minsan, kantayin natin. Pasko na, sinta ko. Okay lang yun. Para naman sa mga nalulungkot. No? At least hindi si Santa Claus. At least hindi si Santa Claus yung kinakantahan mo. Kundi siyempre, naghahanap ka, di ba? Yung mga matatanda dyan, ang Disyembre ko ay malungkot. It happens, no? Pero tignan po natin yung mga kanta. Huwag mo na kantahin yung I saw mommy kissing Santa Claus. Wag na yon. At tanggalin mo na sa Christmas playlist mo yon. At sa atin pong Got Talent next week, baka merong mag-perform dito, yan ang kakantahin nyo, talo ka agad kayo. Okay? Maliwanag. Talo ka agad kapag kaya ng kinanta. So, mga kapatid, don't fail to worship God this Christmas. As a family, lalo na kung Noche Buena, pray. Umawit kayo ng worship song. Halos lahat naman siguro tayo, yung mga TV natin, o maski mga cellphone natin, may mga YouTube na yan. Sabayan nyo ng YouTube, i-Bluetooth ninyo, awitin ninyo, sambahin ninyo ang Panginoon bilang, not only tayo bilang church, kundi bilang family. Sambahin natin ang Panginoon ngayon pong Pasko na ito. Very, very important. Punta po tayo sa mga wise men. Ano naman ang epekto ng Pasko sa mga wise men? Dito sa mga matatalinong tao na ito. Matthew 2:11. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Okay, dumaan na tayo dyan kanina. Pasok na ang mga wise men sa worship. Anong sumunod na ginawa nila after they worship? Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso, at mira. Ito, sumunod na ginawa ng mga wise men. After worshiping Jesus, naramdaman nila, hindi pwedeng worship lang. Kailangan merong kasunod na gawin ako ng kabinito. And ano ginawa nila? What happened to them? They became givers. Natuto silang magbigay. Ito mga wise men na ito. Kung paano si Herodes kanina ay madamot, selfish, taker, pero ito namang mga wise men na to, they became givers. Mapagbigay naman po sila. Tignan niyo po to. Pag sinabing Pasko, ano naiisip ninyo? Pasko. Aguinaldo. Diba? Regalo. Yan ang mga naiisip natin kapag Pasko. Party, ninong, ninang. Yan ang naiisip natin kapag Pasko. Puro kabig. Diba? Aguinaldo. Actually, Aguinaldo, hindi ko lang kung paano saan nanggaling yung Aguinaldo tawag doon. No? Regalo, di ba? Pamasko. Yan ang naiisip natin. Kabig, pengi. Yan ang naiisip natin kapag Pasko. And we usually think about receiving 13th month pay, bonus, raffle. Yan ang naiisip po natin. Ano kaya next week sa Christmas party, huwag kaya ako magpa-raffle. Okay. Huwag kaya tayo magpa-raffle next week. Ano? Ibang mag-isip, ito mga wise men na ito, iba ang takbo ng utak nito mga wise men na ito. Hindi sila kabig. Naisip nila, dahil na-worship ko ang Panginoon, na-bless ako, gusto kong magbigay.
Kaya binigyan nila si Jesus, ginto, kamanyang, mira, no? Gold, frankincense, and myrrh. Yun ang binigyan nila kay Jesus. They thought about giving. Etong question. Nung sila po ay, okay, nagbiyahe sila ng malayong malayo, hinanap nila si Jesus, sinundan nila yung bituin, nakita nila si Jesus, sinamba, at pagkatapos, nag-alay kay Jesus. Question, ano ang bit-bit nila pauwi? May uwi ba silang tupa? Sabi ba nila sa may-ari, arborin ko na itong manok dito? Wala silang bit-bit pauwi. They got nothing. Physically, materially, financially, they got nothing. But they had everything. Wala silang nakuha na gift na physical, pero sa puso nila, punong-puno ang puso nila. Ang buhay nila, pakiramdam nila, nagkaroon ng purpose. Ang buhay nila nagkaroon ng meaning. Ang buhay nila na blessed dahil po sa kanilang ginawang pagsamba at pag-aalay sa atin pong Panginoon. So they gave to Jesus. They gave to Jesus not because they have to, but because they want to. Not to impress Mary, not to impress anybody, not because they are competing against each other. Pagandahan tayo, ikaw dala-dala mo lang myrrh. Ano ba yung myrrh? Tanim-tanim lang yan eh. Ikaw dala mo insenso, usok, sa akin ginto. No, wala silang paligsahan. They just gave because their heart says so. Sigaw ng puso. Yun ang sinisigaw ng puso po nila. Wala akong requirement. Hindi ho ito required na kailangan magbigay ka. Hindi. Sila na mismo ang nagbibigay. Kasi po, yun ang kanila pong nararamdaman. Yun ang kaloob. Yun po yung gift. That's why, dito po sa pagkatayo po, no? That's why, those who truly experience Christmas become givers. Kapag ka naranasan mo ang tunay na diwa ng Pasko, you become a person who wants to give. Gusto mo, galing sa puso mo, magbigay din po tayo. Si Mary, ano binigay niya? Mary gave her womb. Hindi ko alam kung nabanggit ko na, no? Pero alam nyo, si Mary, nung malaman po na siya ay buntis, pwede siyang ipakulong, pwede siyang batuhin hanggang mamatay, death penalty. Kasi sa kanila noon, bawal mabuntis bago ikasal. Oh, yan si Mary. Si Joseph, ano binigay niya kay Jesus? Yung kanyang pangalan, yung kanyang proteksyon. Kasi si Joseph, pwede niya sabihin na, hindi ko anak yan, patay si Mary. Pero hindi, pinalaki niya, anak ko yan. Pero palagay ko po, maraming tao nagchichismisan doon, hindi sila naniniwala kay Joseph na anak ni Joseph yun. Kasi alam naman nila si Mary nawala. Ilang buwan. Tapos pagbalik, malaki tiyan. Kasi ganun po ang kanilang kultura eh. Kultura nila, pag engage na kayong dalawa, maghihiwalay na kayong dalawa for a period of time para mag-prepare yung lalaki, mag-prepare yung babae. Tapos after nun, magtatagpo na po uli kayo. Pagtagpo nila, buntis. Kaya alam ng mga tao, hindi si Mary ang tatay niyan. At para po kay Joseph, ano naramdaman niya kaya noon? Yung mga tao, no, pag dumadaan sila, hindi naman niya kamukha. Hindi naman niya talaga magiging kamukha yun. Anak ng Diyos yun eh. Pero yun ang bulong-bulungan ng mga tao. Na may chismis na kumakalat. So, ganoon din po tayo. Giving is a part of loving. Now, giving is a part of worshiping to Jesus. Now, let me see. Ganito po, meron po tayong ginagawa sa church natin. I-remind ko lang po para sa ibang mga nakarinig na po nito. Alam niyo po ba din sa church natin, we do our best na hindi tayo nag-exchange gift. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba kung bakit hindi tayo nag-exchange gift? Hindi tayo naniniwala na yung gift ay ini-exchange. Kasi ang Tagalog ng gift, regalo. May regalo ako sa'yo. Tapos, nung tinanggap na niya, sasabihin mo, 1,000 bili ko dyan, bayaran mo. Hindi regalo, di ba? Kasi binayaran mo eh. Kapag sinabi niya na, ito 500, bili mo akong regalo. Hindi regalo, kasi binayaran mo. Ang exchange gift, ganyan. Bibigyan kita ng regalo kung bibigyan mo ko ng regalo din. At dapat hindi bababa sa 300. Yan ang exchange gift. At yung regalo niya, pagka nagpalit na kayo at binuksan mo, hindi naman 300 to eh.
Sama ng loob mo. Tapos tinignan mo, may presyo yung wrapper, kasama pala yung wrapper, no, may presyo yung ribbon, tapos nilagyan ng kalendaryo. Kasi kulang pala talaga sa 300, kaya nilagyan niya ng kalendaryo ng tig-20. Yun exchange gift. Hindi siya gift. Ang gift ay bigay. Walang kapalit, kusang loob. That's why yung ginagawa po natin dito sa church, hindi ho exchange gift, kundi, ang tawag, gift giving. Gift giving, ginagawa po natin. Kaya po, every Christmas party, yung ginagawa po natin, ina-announce po natin, kung meron kayo na gift na gustong ibigay, walang presyo, no, walang ceiling yan. Walang presyo, maski ano, maski magkano, maski ilan. And sometimes, kapag ka nagdala po tayo ng gift dito, magdadala nga ako 3 mug. Halimbawa, walang presyo 3 mug. Tapos pag uwi mo, minsan wala kang dala. Minsan, iniwan mo yung 3 mug, pag uwi mo, wala kang gift na tanggap. Kasi you gave. Pero sometimes, nagdala ka ng 3 mug, pag uwi mo, 4 na mug ang uwi mo. Nanganak pa yung mug mo. Kumita ka pa. Sometimes ganun. Kasi po, yun ang nature ng giving. Yun ang nature ng gift. So pag meron po tayong, next week po, sa ating Christmas party, pagdating po natin dito, meron tayong dala-dala, huwag mong asahan na merong kapalit. Pero minsan, or madalas, may kapalit. No? So yun po ang ating ginagawa na gift giving. Ulitin ko maski ano, maski ilan, maski magkano, at may pagdagdag pa tayo dyan, walang balot. Hindi ko natin binabalot. Para pagdating dito, ay gusto ko yun, no? Nagustuhan mo yun, gift mo yun, kinuha mo na lang. Hindi yung bubuksan mo pa, ay ayoko nito, next. Ay ayoko nito. No, wala nang balot. At saka isa pa ho, yung magagamit naman. Diba? Baka naman lasog-lasog na. No? Bimpo ko yan. Diba? Baka lasog-lasog na. Yung mga magagamit naman. So doon po natin nararamdaman na, uy, may natanggap akong gift. Diba? Kasi, Pastor, paano yun? Wala akong dala. Okay lang yun. Yung nga ang purpose natin eh. No? Yung magdadala, magdala. Yung ayaw magdala o walang dadalhin, okay din lang. Walang problema. Ngayon, kung lahat tayo, hindi magdadala, di uwian kaagad tayo. Tapos, ang programa kaagad. Walang problema. Diba? So, from the heart. Ang importante po is from the heart. Okay? At magagamit. Okay, magagamit. Okay? So, yun po, no? Because love results to giving. Ang pag-ibig, ang kasunod po niyan ay giving talaga. May kasabihan, sabi ni Dr. Harold Sala, you can give without loving, but you cannot love without giving. At totoong-totoo po yan. Alam po natin yan dahil nagligawan naman tayo lahat, bata. Diba? Gusto mo yung babae, love mo siya, may gift ka. Hindi ka niya binayaran, hindi ka niya pinilit, hindi mo responsibilidad, binigyan mo kasi gusto mo. At nung kayo na, yun naman babae, mahal ka rin niya, may gift din siya para sa'yo. Hindi pinilit, hindi required, kundi gusto niya na ibigay sa atin. Ganun po talaga. Yung mga anak natin, mahal natin, binibigay natin lahat. Sabi nga ng kasabihan, susubo mo na lang, kakainin mo na lang, bibigay mo pa sa kanila. Ganun po talaga yun. Yun po talaga ibig sabihin ng pag-ibig. Mga asawa natin, yung mga lalaki, di ba? Mga asawa natin, mahal na mahal natin. Binibigay natin ang buong sweldo natin. Hindi tayo nag-iipit. Hindi tayo, sige. Hindi tayo nagtatago sa mga sapatusan, sa lagay ng sapatos. Hindi tayo nag-iipit sa mga libro. Di ba? Hindi. Ayun po, no? So this Christmas, minsan po may nagsabi sa akin after Christmas, sabi niya, parang hindi ko na-feel yung Pasko. Parang dumaan lang, hindi ko na-feel. Sabi ko sa kanya, nagregalo ka ba? Hindi. Kaya hindi mo na-feel yung Pasko. No, kasi natumanggap ka, pero hindi ka nagbigay, so hindi mo na-feel yung Pasko. So if you want to really experience Christmas, do not stop at songs, do not stop at lights and decor, but start giving with love. Ang ganda-ganda ng kanta, give love on Christmas Day. Alright. At panghuli po natin, siyempre hindi mawawala si Jose at si Maria. Ano naman ang epekto ng Pasko dito kay Jose at kay Maria? Matthew 1:19 and following verses. Dahil isang matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa
at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ano ang epekto ng Pasko kay Jose at kay Maria? They became obedient. No? They became obedient to the Lord. Sabi ni Maria, paano ito magkakaganito? Dalaga ako. Paano ako mabubuntis? Sabi ng anghel, ang banal na espiritu ang lulukob sa iyo, etc., etc. Ano sagot ni Maria? Okay, go. Sabi ni Maria. Okay kaagad si Maria. Hindi siya nakipagdebate, hindi siya nakipagtalo. Sabi niya, okay, G na G. Itong si Maria. Ganon din naman nangyari dito kay Joseph sa binasa natin na ito. No? Wag pakasalan mo yan. Sa Diyos manggagaling yan. Sagot kaagad ni Joseph, kinabukasan, pinakasalan niya kaagad si Maria. Ang galing. No? Sumunod kaagad itong dalawang ito. Alam niyo po, obedience. Lagi po natin sinesermon yan. Lagi natin nababasa. Lagi natin naririnig. Pero hindi ho madaling gawin. Alam niyo mga kapatid, we have to become obedient even when it was inconvenient. Hindi madaling sumunod sa Panginoon. Karaniwan po, kapag sumusunod tayo sa Diyos, lalo tayong nai-inconvenience. Sa totoo lang po, listen, totoo lang, when we obey, life becomes heavier. Not easier. Pag sumunod ka sa Diyos, bumibigat. Dumadami ang trabaho, ang responsibilidad. Kung estudyante ka, nakabuyang-yang sa harap mo, hindi mo alam ang sagot sa exam, nakabuyang-yang sa harap mo yung katabi. Mangongopya ka o hindi? Ano sabi sa Bible? Huwag kang mandadaya. So, if you obey, life will become heavier for you. Kasi, pipilitin mong huwag tumingin at pipilitin mong mag-isip para makasagot. Mas mahirap. It becomes heavier, not easier. Kung nagdadrive ka, pinara ka bigla ng enforcer o ng police. Kasi talaga namang meron kang violation. Ang linaw-linaw, no U-turn. Nag-U-turn ka. Pinara ka ngayon. Meron kang choice. Susunod ka ba sa Diyos? Magpapahuli ka ba? Dahil talaga naman nagkasala ka? O you will not become obedient. Iipitan mo ng 1,000 yung iyong lisensya. Na baka meron dito, pagbukas ng lisensya, nakalagay 3 ulo. And then, ano ba uso na ngayon? Monkey eating eagle. No, may nakalagay ng 1,000 pagbukas ng lisensya. Kahit ano ang aking violation, pagbigay ng lisensya, may 1,000, alam na ng enforcer yun, kukunin na lang niya. Sige, go ka na. Life becomes heavier. Kasi sabihin mo, hindi ako maglalagay. So, hindi ka naglagay. Tinuluyan ka, kinuha yung lisensya, pila ka ngayon sa City Hall. 3 araw bago mo makuha ang lisensya mo. It becomes heavier, not easier, but you obeyed. Hindi ho madaling maging obedient. That's why maraming Christians hirap na hirap mag-obey. Kasi po, ayaw ma-inconvenient. Ayaw mahirapan. Ayaw mapagod. Gusto yung madali. Tandaan natin mga kapatid, yung malawak na daan, yun ang madali. Yung masikip na daan, yun ang patungo sa buhay. Hindi madaling maging Christian. Hindi madaling maging anak ng Diyos na susunod sa kanyang Panginoon. Mahirap. But you have a choice. Malawak na daan o masikip na daan. It is our choice. So be obedient. Katulad po nitong nitong mag-asawa na ito. Hindi madali, pero they became obedient. And sometimes obedience can make righteous people look foolish. In Tagalog, minsan yung mga matitinong tao nagmumukhang tanga dahil sa kanilang kabutihan loob. Di ba? Sasabihin, ba't di ka naglagay? Saan naglagay ka na lang? Sira pala ulo mo eh.
Kung naglagay ka na lang, di dapat. Wala ka ng problema ngayon. Eh, ikaw may kasalanan niya, ginusto mo yan. Di ba, ikaw pa ngayon ang siraulo kasi ikaw ang matino. At nakakalungkot, sa mundong ito, mas pinapalakpakan yung mga hindi matitino kaysa ron sa matitino. Na minsan sa BIR, meron ako mga naririnig, nagbabayad na siya ng tamang buwis. Sasabihin sa BIR, masyado malaki ang binabayaran mo, ito lang bayaran mo, liliitan natin. Pero hati tayo dun sa... Sige ba? Ay, kasi mas nakatipid ka eh. Nakatipid ka nga, punta ka naman sa impyerno. O, ano na yun? Di ba? So, piliin po natin. Kahit mahirap, kasama naman natin ang Panginoon. At ang buhay na ito, ano ba madali sa buhay na ito? Madali ba talaga rito? Pag tayo ba nandaya, nanloko, madali ba? Mahirap pa rin naman. Doon na po tayo sa kasama natin ang Diyos. Okay? So be obedient. Why? Because only obedience can teach what comfort cannot. When we become obedient, natututunan po natin yung mga dapat na matutunan natin. Si Abraham po, sabi ng Panginoon sa kanya, ialay mo nga yung anak mo, si Isaac. Madali ba yon? Hindi madali yon, pero sumunod si Abraham. Dahil po doon, na-build ang kanyang faith. Comfort cannot build that. Kapag sinabi niya tinatamad ako comfort, it cannot build our faith. Only obedience can build our faith. Comfort can keep you safe. Diba? Walang nangyari. Safe ka. But obedience will make you strong. Only obedience can do that. Comfort explains God, but obedience will make you experience God. Only obedience can teach character. Ulitin ko po yan. Only obedience can teach character. Lahat tayo, gusto natin gumanda, gumwapo, sumeksi, maging healthy. Alam naman natin kung ano gagawin, di ba? Paano sumeksi? Alam na natin yan, kahit magpa-family feud pa ako rito, 1 to 5, alam natin sagot dyan. Number 1, huwag kumain ng marami, huwag matakaw. Pangalawa, mag-exercise. Di ba? Pangatlo, uminom ng pampapaya. Hindi, joke. Di ba? Alam naman natin kung ano gagawin. Bakit hindi natin magawa? Di ba? Kasi yung comfort, pumunta ka sa gym. Punta ka sa gym, magaganyan ka ng bakal doon. No? Magaganong-ganong ka doon. Di ba? Hindi comfortable. Very inconvenient. Pero, it's the only way to build your muscles. To practice it. So mga kapatid, sa atin pong lahat, tatanong ko ulit itong tanong na ito, ano ang epekto ng Pasko sa iyo? Nadaanan natin itong lahat ng ito, si Herodes, yung innkeeper, yung anghel, si wise men, Joseph and Mary, ikaw. Sila yun Ikaw. Anong epekto ng Pasko sa iyo? Ngayong Paskong ito at ng mga nakaraang Pasko, sa dami ng taon na na-experience natin ng Pasko, pumaya pa ba ang buhay mo? Sumaya ba ang buhay mo? Gumaan ba ang kalooban mo? Natuto ka bang sumamba sa Panginoon? At higit sa lahat, naligtas ka ba? Na-save ka ba? Pupunta ka ba sa langit kapag ka namatay ka? That is the real essence, the real purpose of Christmas. Yan po ang tanging dahilan. So, sana po, hindi tayo katulad ni Herodes lang o ninong innkeeper lang. Kundi, let us not miss the real meaning of Christmas. Ngayon, Pasko ito, mga kapatid, sa susunod pa ng mga araw na darating, bago mag-December 25, make it a point. Meron pong 3 na gusto kong iwan sa inyo. Love, worship, obey. Love, worship, obey. Make it a point. Ito pong 3 ito ay maranasan po natin ngayong Christmas na ito. Love, worship, obey. Manalangin po tayo. Aming Ama, pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, pinapasalamatan ka namin because you are good. Because of your love, because of your mercy. Panginoon, ngayong umagang ito, salamat sa inyo pong pabaon sa amin. Salamat sa inyo pong papasko sa amin.
Nawa nga po, Panginoon, ma-maximize namin, ma-enjoy namin, ma-experience namin ang lahat ng benepisyo ng Kapaskuhan at ng inyo pong kapanganakan. At nawa po, Panginoon, sa bawat taon na pinagdiriwang namin ito, wag namin kalilimutan na ikaw ang sentro nito at ikaw lamang dapat tumanggap ng papuri at pagsamba. Lord God, salamat po sa inyong mga salita. Pahayuin niyo po kami ngayong umaga. Taglayin po namin ito sa aming mga puso at mamunga po nawa kami sa inyong kalawalhatian. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen.